Sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay maiiwasan. So, hello guys, since Fire Prevention Month, gagawa na naman tayo ng poster making think about sa fire prevention. So, kasi ngayong March is sineselebrate yung Fire Prevention Month, no? So, yan, ito yung pinaka-tema ng buwan ngayong taon, ngayong 2025, no? Maraming poster making contest ang ginaganap at ito yung pinaka-paksa na ginagamit sa mga contest, sa mga barangayan, sa mga schools, sa iba't ibang events. Ito yung pinakapaksa, no? Pag-iwas sa mga sunog, yan. Siyempre, pinangungunahan yan ng Bureau of Fire Protection, no? Yung kawani ng gobyerno. O sa ngayon ng gobyerno na umaaksyon sa tuwing may ginaganap o nangyayaring sunog sa iba't ibang parte o iba't ibang sulok ng bansa at pati sa buong mundo. By the way guys, bago natin ituloy ang pagpapaliwanag sa mga simbolismong ginamit natin at kung ano-ano ba yung mga nilalaman ng poster na ginagawa natin, mag-subscribe ka muna sa ating channel, sa ating YouTube channel, sa ating Facebook channel at saka sa ating TikTok account, no? Para mas marami pang video ang aking magawa. Syempre para magkaroon ako ng gasolina para gumawa pa ng iba't ibang poster content na inyong nire-request at gustong gawan. Syempre kada buwan, kada may mga contest is may mga iba't ibang topic na binibigay, no? So yung iba kasi nahihirapan gumawa. So makikita nyo dito sa mga videos natin mga simpleng paggawa ng mga poster lang, no? Bali kayo na yung bahalang gumawa ng sarili poster. Pero dito is nagbibigay lang ako ng mga idea na makakatulong para makabuo ka ng mas magandang poster. So ayun lang. Tapos ngayon kung hindi naman kalabisan, i-comment mo na lang din dyan kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umaabot yung mga videos na ginagawa ko. Sabi kasi nila hindi daw lalayo, no? O aabot sa malalayo yung mga videos na ginagawa ko. So yun, pa-comment lang kung taga saan ka. Comment mo dyan sa baba at syempre para malaman natin kung hanggang saan ang inaabot yung mga videos natin. So ayun, balik na tayo sa ating ginagawa. At sa mga nagtatanong nga pala, ano bang magandang gamiting marker sa mga ganitong pang outline is gamit kayo ng mga calligraphy pen, no? Pero sa akin kasi ang ginagamit ko lang dito is yung mga kung ano yung available marker na meron dito, no? So yan, panggawa lang din naman ng content. Pero sa mga poster making event, talagang normal na ginagamit ko is yung mga pentel pen, no? Yung mabilisan lang, no? Yung talagang makapal ganyan. Gamit na lang kayo ng iba't ibang thickness, no, ng marker, no? Pwede kayong gumamit yan. Pero may mga contest kasi na pinagbabawal yung marker and nakadepende yan. Tanong nyo na lang yung mga rules, lahat ng mga bawal at pwede. Tanong nyo muna sa mga nagpapakontest para mas maiwasan yung pagkakaroon ng aberya kapag once na natapos na yung contest. Kasi mamaya biglang sabihin na bawal pala yung bawal yung paggamit ng marker. Nagamit mo na, nagawa mo na yung poster mo na may marker. So paano yun? Ulit ka na naman, no? O kaya may tendency na ma-disqualified ka na, no? Lalo na kapag natapos mo na yung poster. Yun, ganun lang yung gawin nyo, tanongin nyo muna. So yan, after natin mag-outline, syempre dadako na tayo sa pagkukulay, no? Dito i-explain ko na kung ano yung mga laman at mga simbolismo ginamit natin sa poster na ginagawa natin. So nasa process na nga pala tayo ng pagkukulay. Sa nilalaman nga pala ng poster natin is makikita nyo naman lumitaw yung mga objects at saka yung mga simbolismo after natin mag-layout, no? Dito madali lang to, napakasimple lang na pagpapahulugan, napakasimpleng layout lang, napakasimpleng pattern lang yung ginamit natin, no? So sabi nga sa pamilyang nagdadamayan. So sino ba yung involved dito? Syempre yung mga tao nasa loob ng isang pamilya, no? So ayan, makikita nyo dyan, meron tayong sasakyan, no? Yung sasakyan ng bumbero, bali siya yung pinaka-main object natin dyan. Tapos ngayon, syempre nakikita natin na may mga nakasakay, no? So yun yung anak, yung dalawang anak, isang lalaki, isang babae, yung tatay at saka yung nanay, no? So ano ba yung mga naka-include sa kanila, no? Bali dun sa batang lalaki is hawak niya yung hose, 'di ba? Yung pinanggagalingan ng tubig mula dun sa dun sa sasakyan ng ng bumbero. Tapos ngayon, meron din yung bata, may hawak na palakol kasi syempre isa rin yan sa gamit ng mga bumbero lalo na kapag once na syempre mga nakalak yung mga pinto, yan yung ginagamit nilang pangwasak, no? Para mabilis nilang papasok yung mga gusaling nakasarado o kaya kung ano man yung mga nakaharang, no? Tapos syempre doon sa tatay, nakasuot siya nung gas mask, no? Yan, ginagamit din niya ng mga bumbero. Tapos yung nanay, ayan, di ba nakikita nyo may headset or pwede yung telephone, ganyan. Syempre para makatawag ng pansin kapag once na, syempre may mga sunog, napaka-importante niyan. Alam niyo yung hotline ng 911, ayan. Diba? Mabilis na makaka-action yung mga bumbero natin, no? So yan, ganyan lang, di ba? Ang bilis lang. Tapos ngayon, syempre sa likod nila is meron yung bahay, no? Syempre, yan, nakikita nyo na naka-background yung bahay. Tapos sa gitna is meron yung cross, no? Diyan, actually lalagay ko sana diyan yung parang symbol of religion pero nilagay ko na lang is yung red cross. Yan, red cross syempre para health, safe, yan, 'di ba? Safe.
Alam niyo naman kung ano yung, para saan yung symbol ng Red Cross, di ba? Kaligtasan yan. So yun. By the way, para mapanatili niyo yung ganda ng poster nyo, para mas maganda yung kakalabasan, is i-maintain nyo kung ano yung proper na pagkukulay, no? Tamang process ng pagkukulay. Kung hindi nyo pa alam kung paano yung tamang process ng pagkukulay sa paggamit ng oil pastel, meron tayong mga suggested videos dyan, no? May mga tutorials tayo, may mga idea tayo kung paano makapagkulay ng maganda, may mga techniques. Tapos ngayon, aralin nyo na lang, no? Yung color harmony, ayan, kung ano yung mga bagay na kulay na dapat yung ilagay, no? Tapos kung yung tamang lalagay ng mga objects sa loob ng isang poster, no? Kailangan kasi hindi mo pwedeng pagdikitin yung mga pare-pares na kulay, no? Kailangan meron siyang parang contrast kada object na ilalagay, no? Para syempre mas maganda tignan. 'Di ba? Hindi siya nagra-rumble, no? So yun, aralin niyo yun, guys. Napakaganda ng poster mo kapag once na nasa proseso ka, nasa tamang proseso ka. At ito pa pala, no, idadagdag ko nga pala, guys, no, may mga nagko-comment kasi sa ating channel na, kuya, ginaya ko yung gawa mo, no, ginaya ko yung poster na ginawa mo about dito sa topic na to. Kaso ang nangyari is natalo ako, kuya. Bakit kaya? Ibig sabihin ba hindi maganda yung poster na ginawa mo? So ayun, no, hindi ko siya kasalanan. Baka kasi ang nangyari is yung nag-judge o yung nakuha sa judge nung contest na yon is napanood na yung mga videos ko, no. So syempre, bilang judge kailangan may idea ka din, no, kung ano yung mga poster na pwedeng makita o pwedeng magayahan sa sa social media. So syempre kung ako yung magja-judge at nakita ko na to, nagamit na tong poster na to, syempre may tendency na hindi ko ipasok yung gawa mo sa magiging finalist, no, sa mga top, sa kadalasan champion, sa first, sa second, third. Sayang naman yung effort ng ibang kasali na nag-isip o gumawa, no, ng nagsariling sikap, no, para makabuo ng kanilang poster. At ikaw, syempre kung ipapanalo kita, hindi naman ikaw yung gumawa. Hindi naman ikaw yung mismong nag-isip ng konsepto o ng idea. Sabi ko nga sa inyo, yung mga videos na ginagawa ko dito is idea lang, guys. 'Di ba? Pattern lang siya, guys. So, nasa sa inyo pa rin yung decision kung gagayahin nyo o hindi, kung gusto nyo talagang manalo. Kasi, napaka-importante talaga ng originality, guys. Syempre, contest yung sinalihan mo Syempre, dala-dala mo yung pangalan mo, dala-dala mo yung talento mo. Kailangan maipakita mo na meron kang sariling original idea o kaya sariling original na konsepto, no, sa paggawa. Style, ganyan, sa paggawa ng isang poster at hindi mo gagayahin sa ibang nakita mo. Yun nga yung sinasabi ko dito sa channel na to, is tinuturo ko lang, no, kung ano yung mga pwedeng ilagay sa poster team na ginaganap tuwing may event na mga ganito, no. So yun, sana nakukuha nyo yung idea, no, na hindi sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras kailangan mong gayahin kung ano yung mga magagandang nakikita mo, no. So yun, ganun lang, guys. Pasensya na, medyo natitrigger lang din ako, marami akong nababasang ganung comment, no. Parang sinisisi pa na bakit ako natalo, hindi ko nakasalanan, guys, ha. Nasa sa inyo yon. Sabi ko sa inyo, idea lang. Nakalagay naman, 'di ba? Poster making idea tips and tutorials, 'di ba? Nakikita niyo, nababasa niyo naman sa mga title ng mga ginagawa kong poster, no. Wala akong sinabing kopyahin mo, 'di ba? Wala namang ganoon. So, yan. Ang tinuturo ko dito is yung mga idea, mga pwedeng ipasok sa team tuwing kada month. Ayan, ganyan, yung mga symbols, kung paano magkulay, paano ko makagawa ng malinis na poster, hindi na natin kasalanan o hindi ko nakasalanan o hindi kasalanan ng channel ko, no, kung bakit ka natalo at ikaw ang may may kasalanan kung bakit ka natalo. So, yun. Ayan, tapos na yung poster natin. Sobrang sobrang hirap mag-explain, no. Tapos yan, nakita nyo sa araw, no, meron nakalagay na pala, may police at saka yung bumbero. So, yan lang, guys. Tapos yung mga simbolismo about sa fire protection month, ayan, andyan yung mga megaphones, ayan, yung mga alarms, ayan, di ba, meron dyan, yung mga signal lights, ayan, yung telephones, yung apoy, yung mga fire symbols, ayan, yung step ladders, ayan, fire extinguisher, ayan, pasok nyo yan, guys. Tapos maglagay lang kayo ng iba't ibang details, no. Sa backgrounds, bahala na kayo kung anong gusto nyo gawin. Basta may related siya sa sa fire prevention, no, about sa pagpe-prevent ng mga sunog, no. Pwede kayong gumamit, pwede kayong mag-drawing ng mga yung mga pagbubunot ng mga saksakan, yung mga ilaw, ayan, 'di ba? Pwedeng gumamit ng mga ganyan, yung mga posporo, mga kandila, yung mga kawad ng kuryente, yun. So yun lang, iba't ibang ideas lang, gawa kayo ng sarili nyo. So yan, tapos na yung poster making na ginagawa natin, no. So ayan, ipakita na natin. Let's go.